At ngayong umaga, napakakwentuhan na natin Yes, si tama. Miss Rose. Pero ngayong umaga kasama natin si Miss Rose Egmilan, ang Division Chief ng Business Registration and Licensing Division ng Department of Trade and Industry. Good morning po, ma'am. Magandang umaga, ma'am. Good morning din po. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Yes, ma'am. Siguro we could start off. Alam naman po natin na papalapit na nga ang pasukan. Ilang araw na lang po ay papasok na naman sa eskwela ang mga estudyante. Tama. And alam naman po natin na ito yung time para sa mga magulang at sa mga estudyante na bumili ng mga school supplies, kumbaga para sa amin ng mga uniforms as well. Ma'am, inaasahan po ba natin na nagtataas po ang presyo dahil siguro sa dami nga ng demand para sa mga pagbibili ng mga ito bagay? Ito kasi alam naman natin seasonal to, no? Yung ating mga suppliers, manufacturers, may mga inventories yun in preparation for. So sa regular naming pagmomonitor, kami nakitang pagbabago talaga sa presyo. Kasi ano yan minomonitor natin linggo-linggo yung mga supplies na yan. At umiikot tayo. So doon sa regular na monitoring ginagawa natin, wala talaga kami nakitang spike ng presyo na kumbaga level lang, wala talaga. So, for the year, dapat ganun din po ang presyo ng ating school supplies. Yung basihan natin, in fact, kino-compare natin for the previous year, wala naman siyang ganong pag-spike. Ma'am, pag sinasabi pong kino-compare sa previous year, ano po ba yung usually na inaasahan? Tataas po siya as compared to the previous year? Pareho lang? Bababa? Paano po ba yung ginagawa niyo mga Yung forecast? ating comparison, kasi syempre, i-compare natin kasi dapat apple to apple. So, ano ba yung condition ng last year at saka condition ngayon. Kung may yung pagbabago sa mga inputs, sa factors of production, it could warrant an increase. Pero wala naman tayo nakita sa ngayon. So, kumbaga, pwede nating pagkumparahin yung dalawa kasi yung gasoline naman natin, hindi naman stable naman, di ba? Yung ibang cost naman, wala namang ini-increase. So, dapat wala siyang talagang movement. Ikumpara natin yung nakalaang taon. Kumbaga ma'am, ang basis po para malaman ko tama yung kanilang pag-price increase ay yung mga raw materials na ginagamit para sa oo. pag-produce. Raw materials, distribution cost, yung gasoline may factor din yun, di ba? Tapos, wala naman tayong tinaas na sweldo, di ba? So, meaning yung factor sa production, including the distribution cost, hindi naman siya nagmo-move o na-change. At ang ginagawa ng DTI, Miss Rose, ay nagmo-monitor kayo ng mga presyo. At kapag merong nagtaas ng presyo or kahit ba nagbaba ay merong penalty? Wala, Pag medyo, nagbaba. oo, kasi dapat consumer protection dapat, Right. yung interest. Kung bumaba siya, the interest of the consumer is more on the advantage situation. Pero ang pag-increase na mataas, yun yung tinitingnan natin. At syempre, ang sinusuri din natin kung may dahilan ba kung bakit siya dapat tumaas. So, yan. Ma'am, ito pong sinasabi niyong consumer protection. Meron po bang mga laws para po dito sa consumer protection na binanggit po ninyo? Itong ginagawa natin, nakasaad yan sa Consumer Act, yung RA, Republic Act 7394. At saka, mayroon pa isang batas tayo, yung Price Act, na ginagawa rin ng basis kung paano i-monitor yung prices ng mga basic at price. Ito kasi school supply basic yan Paano nga ba ang proseso, Miss Rose, ng pagtansya ng DTI kung ano ba yung dapat na presyo ng isang bilihin? Sinabi ko na, titingnan natin yung cost. Yung cost ng production, kung may price bang, may taas ba sa sweldo, may taas ba sa raw materials yung mga paper, mataas ba yung gasolina, kasi siyempre gumagamit ng energy yan. So, yung bureau namin, although hindi kami yun, yung bureau namin, yung Bureau of Trade Regulation and Consumer Protection, sila yung nag-aaral, pinag-aralan nila kung tama nga ba o kung hindi ba sila nagsamantala. Pero nagsasubmit, Miss Rose, ang manufacturers, Yes, tama ba? nagsasubmit sila. Nagsasubmit ng presyo, no? Nagsasubmit sila ng presyo. Inaaral ng isang bureau namin at tinitingnan kung dapat ba siyang itaas o hindi. Minsan, tinitingnan pa kung dapat magbaba pa nga kayo kasi nga ito nangyari, bumaba yung presyo ng ganito. So, may mga ganyang prosesong ginagawa. Okay. Ma'am, ito po, alam po natin yung tungkol sa price freeze and nangyayari nga po ito usually pag sa mga basic commodities pag nagkakaroon ng mga calamity kasi ito po yung time na siguro nag-take advantage po yung mga maraming supply nito para na presyo. Is this price freeze applicable as well with like mga school supplies naman po or
Pwede siya mag-apply kung mayroon tayong, doon sa price up kasi, mayroong requirements bago i-freeze natin yung prices. Yung tinatawag nating, there's a presidential declaration of state of calamity. Right. Wala naman. So, hindi natin pwedeng frozen yung price. Or, there's a mandated price increase and it has to be approved by the President. But the mandated is, mayroon ding basihan o nire-recommend ng DTI. Kunyari sa mga produkto na covered ng DTI, kasi may iba pang ahensya like Department of Health, mayroong mga produkto covered sa kanila under the Price Act. Pinag-aralan din namin kasi as I've said, we regularly monitor the prices of basic and prime commodities. So, nakikita natin kung may movement na mabilis nag-spike yun. So, kung anong dahilan, kung, as I've said, to protect the interest of the consumer, yun, inirecommend namin sa Presidente na mandated price increase. Pero, there are situations that has to be considered, not just that before we can recommend in the first place. At ang ginagawa, Ms. Rose, ng DTI ay naglilista kayo ng o yung suggested retail price na matatagpuan sa inyong website. Yes. Ano po ba yung website natin, Ms. Rose? www.dti.gov.ph at saka sa amin, I'm with the National Capital Region, where we're in the regional office of NCR. We have also a website, www.dtincr.ph. Okay, so pwede nilang puntahan doon, tignan yung presyo. At kapag may reklamo sila na itong isang tindahan ay nagbebenta ng masyadong mahal na school supply, pwede nilang ireklamo. Tama Oo, ba, pwede Ms. din Rose? silang tumawag. Mayroon kaming hotline at we have mayroon kaming call center. Ang number is 751-3330. Pwede silang tumawag doon. Mayroon kaming mga call agent na kukuha ng kanilang mga reklamo. At gusto ko sanang i-announce na we have also para activity or consumer advocacy na mayroon kaming back to school, parang caravan for school supplies. Alright. They can also visit our site www.dti.ph para sa schedules kasi yung mga nagmo-move kasi sa ambulan kasi it's a caravan. It's a caravan. Yes. Ito ma'am, siguro po baka panghuli meron po kayong mga tips po sa ating mga magulang na nanonood at pati sa mga estudyante para syempre makatipid ng sa presyo ng mga bilihin na kailangan nila para sa pagpasukan. Okay. Unang-una, huwag tayong makisabay dun sa cramming na pagbibili. Kung meron naman tayong pera at talaga namang magpinaghandaan yan kasi opening matagal na nating pinaghandaan yung summer, huwag magbili na at makapag-canvas at makapag-compare ng prices. Kung gusto mong medyo mura, may lugar naman na puntahan tayong medyo mura. Talagang mura. Pero kung gusto mo namang comfort, may lugar din Convenience, kumbaga. convenience. Kasi syempre kung pupunta ka sa mga, ayoko magbanggit ng mga pangalan, pero may mga convenience na stores na aircon siya. So kasama kasi din yan sa binabayaran. So nasa sa options ng ating mga consumers kung saan gusto makamura or saan maging komportable. Yun lang yun. Kung gusto mo makipagbrasuhan, no? Para sa mas murang Para school makatipid ng supplies. mga 5 piso lang, no? Hindi lang 5 piso. Joke lang po. Hindi kasi kung kunyari marami yung anak mo, di ba? Talagang, ibig sabihin, malaki talaga yung matitipid Matitipid. mo Correct. kung mas mura yung mga bibilhin mo. Last week, namili kami, in Divisoria. Sabi ko na, mas mura naman talaga yung mga uniforms, yung bags, ka talaga. I-compare naman sa, as I've said, you are paying the comfort, the convenience. Siyempre, hindi ka makipagbrasuhan doon sa mga establishmento na medyo may kamahalan, pero nga, you're also paying the price of it. Pero ma'am, baka pwede po, kasi I'm sure marami sa ating mga manonood ang iniisip na baka pag mas mura yung quality ay iba, baka pwede nyo po naman i-reassure na, kumbaga yun nga, talaga yung convenience lang yung price increase compared sa Divisoria. Hindi rin natin maiwasan yung sinasabing mapagsamantala. Yung sinasabi natin, yung kulang, yung pala, mura, kulang naman sa pages yung mga notebook or ano. So, Kulang sa pages, no? Ano kayang ginagawa nila sa pages? Diba? Yung Hindi mga naman daw kasi packaging, binibilang yung mga pages sa notebook. Ang tip ko, kung
pumunta tayo doon, hindi ibig sabihin diretso ka na. As I've said, magkapag-canvas ka at saka pwede mo namang i-estimate, diba? Pibilangin mo, bakit ito sabi 100 leaves tapos bakit ang nipis, diba? So, mapanuri din. Mayroon taman tayong karapatan para tingnan natin kung tama ba yung sinasabi nilang laman nung or isang papel or intermediate pad. So, as I've said, medyo mapanuri din. So siguro ma'am, panghuling mensahe na lang no, para sa ating mga tagapanood, kung huling mga payo no, para sa ating mga consumers. Medyo, as I've said, mapanuri. At mamimili din, mag-canvas. Kasi meron, ni-require nga natin yung ating mga paninda na mayroong price tag. Parang magkapag-canvas sila kung saan yung mura or saan yung medyo mataas. Okay. Maraming salamat po. Yan po si Miss Rose Egmilan, ang Division Chief ng Business Registration and Licensing Division ng DTI. Maraming salamat Salamat po. po sa Thank you panahon din. ngayong umaga.